Ang paglitaw ng mga anino ng helikopter na pandigma ng Rusya, ang Mi-28NE sa himpapawid ng Tehran ay hindi lamang isang simpleng pagpapakitang gilas ng lakas militar. Ito ay isang direkta at walang pasubaling hudyat ng pagbabago sa estratehikong balanse ng gitnang silangan. Sa gitna ng mainit na tanghali, ang paghahatid ng Moscow sa mga tinaguriang tagapaghuli sa gabi para sa Iran ay nagsisilbing konkretong ebidensya na ang ugnayan ng dalawang bansang kapwa na sa ilalim ng mabibigat na parusa ay lumagpas na sa diplomasya at tumutungo na sa isang ganap na pagsasama ng kakayahang pandigma. Ang hakbang na ito ay nagaganap habang ang Washington ay nagbabanta ng mas mabibigat na parusa sakaling mabigo ang mga negosasyon. Isang sitwasyon na nagtutulak sa Tehran na magmatigas sa harap ng matinding galit mula sa Estados Unidos. Ito ang simula ng isang masalimuot na laro ng kapangyarihan kung saan ang bawat galaw ng sasakyang panghimpapawid at bawat banta sa radyo ay may katumbas na epekto sa seguridad ng enerhiya ng buong mundo. Ang pagdating ng mga makabagong kagamitang ito ay nagbibigay ng bagong anyo sa kapasidad ng Iran na manghamon. Ang mga video na kumalat sa social media noong ika-4 ng buwan ay nagpapakita ng isang Mi-28 na lumilipad sa ibabaw ng kabisera ng Iran, habang ang iba pang mga larawan ay nagkumpirma ng presensya ng nasabing helikopter na may pintang pandigma na angkop para sa disyerto, kulay kahel at kulay abo. Ang mga ito ay namataan sa pasilidad ng kumpanya ng serbisyo sa abyasyon ng Pars sa paliparang pandaigdig ng Mehrabad, isang kumpanyang may malalim na kaugnayan sa hukbong bantay ng Rebolusyong Islamiko o IRGC. Para sa mga tagasuri ng depensa, ang pagdating ng Mi-28 ay isang malaking pag-angat mula sa lumang imbentaryo ng Iran na umaasa pa sa mga AH-1J Cobra na binili pa nila sa Amerika noong dekada 70, mga kagamitang hirap na silang panatilihing lumilipad. Ayon sa mga eksperto sa militar, ang presensya ng ganitong uri ng armas ay nagpapahiwatig na ang Rusya ay nagsimula ng magpadala ng malalaking bulto ng kagamitang militar sa kanilang kaalyado sa gitnang silangan. Ang datos mula sa pagsubaybay sa abyasyong sibil ay nagpakita ng paglapag ng mga sasakyang panghimpapawid na Ilyushin 76 ng Rusya sa Iran nitong nakaraang buwan, na pinaniniwala ang naglalaman ng mga bahagi ng helikopter at iba pang kritikal na armas. Ang Mi-28 na dinisenyo ng Unyong Sobyet noong dekada 70 para sa paghahanap at pagwasak ng mga tangke at mga target sa lupa ay sumailalim sa matinding modernisasyon. Ang bersyon na ibinigay sa Iran ay nilagyan ng radar na may teknolohiyang gumagamit ng millimeter wave, mga kamerang nakakakita ng init, at mga panukat ng distansya gamit ang laser na nagpapahintulot dito na gumana sa anumang oras ng araw at sa anumang kondisyon ng panahon. Subalit, ang tanong ng estratehiya ay nananatili. Sapat ba ito upang pigilan ang isang makapangyarihang bansa? Bagamat isang makabuluhang dagdag, may mga obserbasyon na ang ilang dosenang helikopter ay maaaring walang gaanong magawa laban sa isang buo at koordinadong kampanya sa himpapawid ng Estados Unidos. Gayunpaman, ang tunay na halaga nito ay hindi sa direktang pakikipagsabayan, kundi sa pagbibigay sa Iran ng kakayahang maglunsad ng mga operasyon sa rehiyon at palakasin ang kanilang postura ng pagpigil o deterrence. Bilang tugon sa tumataas na tensyon, ang IRGC ay naglabas ng mga detalye ng kanilang plano sakaling sumiklab ang digmaan. Inilarawan ng ahensya ng balita ng Tasnim na may kaugnayan sa IRGC ang isang detalyadong senaryo ng digmaan na kinabibilangan ng malawakang pag-ulan ng misil, pagpapataas ng antas ng digmaang gumagamit ng ibang pangkat, mga pag-atake sa internet at direktang banta sa daloy ng langis sa buong mundo. Ang doktrina ng digmaan na inilatag ng Tehran ay nakabatay sa konsepto ng digmaang hindi pantay o asymmetric warfare. Ang kanilang kumpas ay hindi nakatuon sa pagkapanalo sa isang mabilis na labanan, kundi sa pagpapamahal ng presyo ng digmaan para sa Washington hanggang sa punto na hindi na ito kayanin ng politikal at ekonomikal na sistema ng Amerika. Ang plano ay nagsisimula sa palagay na aatakihin ng Amerika ang kanilang mga pasilidad nuklear. Bilang ganti, ang Iran ay maglulunsad ng mabilis na kontra-atake gamit ang kanilang mga nakatagong infrastruktura sa ilalim ng lupa at mga reserbang sistema ng komunikasyon na sadyang dinisenyo upang makaligtas sa unang bugso ng pambobomba.
Ang mapa ng kanilang estratehiya ay nagpapakita ng sabay-sabay na paggamit ng mga balistikong misil at mga drone upang lituhin at, sa huli ay, butasin ang mga sistema ng depensa tulad ng Patriot at THAAD. Kasabay nito ang tinatawag na aksis ng paglaban ay pakikilusin. Ang Hezbollah sa Lebanon, ang mga Houthi sa Yemen at ang mga milisya sa Iraq ay magsasagawa ng mga magkakasabay na pag-atake upang hatiin ang atensyon ng puwersang Amerikano. Ang karanasang natamo sa mga nakaraang taon ng digmaan sa Syria at Dagat Pula kung saan nagawa ng mga Houthi na gambalain ang kalakalang pandagat ay magsisilbing modelo ng operasyon. Higit pa rito, target ng hukbong cyber ng Tehran ang mga sektor ng transportasyon, enerhiya, at pananalapi upang lumpuhin ang pagpapakalat ng puwersa ng Amerika at magdulot ng takot sa mga bansang nagpapatuloy sa mga base militar ng Estados Unidos. Ang pinaka-critical na bahagi ng planong ito ay ang pagsakal sa kipot ng Hormuz. Sa pamamagitan ng pagbabanta sa rutang dinadaanan ng halos 1/5 ng supply ng langis ng mundo, nais ng Iran na yanigin ang pandaigdigang merkado at pahinain ang suporta ng internasyonal na komunidad sa anumang aksyong militar ng Amerika. Sa kabilang banda ng globo, ang pinagkukunan ng mga bagong armas ng Iran ang Rusya ay nahaharap sa sarili nitong madugo at magastos na katotohanan. Ang digmaan sa Ukraine ay nagpapakita ng isang nakababahalang takbo para sa Moscow. Ang bilis ng pagkaubos ng kanilang tao ay mas mabilis na ngayon kaysa sa kakayahan nilang mag-recruit. Sa kauna-unahang pagkakataon mula noong nagsimula ang pagsalakay, naitala ang negatibong balanse sa hanay ng hukbong Ruso. Ayon sa mga ulat mula sa Ukraine, ang bilang ng mga sundalong Ruso na namamatay sa labanan ay higit na mataas kaysa sa bilang ng mga bagong pasok na sundalo. Ang commander ng puwersang drone ng Ukraine ay nagsiwalat na habang mayroong 22,000 bagong recruit ang Rusya noong nakaraang buwan, ang kumpirmadong bilang ng mga nasawi o nawalan ng kakayahang lumaban ay umabot sa mahigit 30,000. Ito ay nangangahulugan ng isang kakulangan na mahigit 8,000 tauhan sa loob lamang ng isang buwan. Ang ganitong antas ng pagkaubos ay nagpapakita ng brutalidad ng modernong digmaan kung saan ang teknolohiya ay may malaking papel. Binigyang diin ng mga opisyal ng Ukraine na sa bawat 3 sundalong Ruso, isa ang napapatay na mga drone. Ang mga estadistika mula sa larangan ng digmaan ay nagpapakita ng libu-libong punto ng paglulunsad ng mga drone ng Rusya ang nasira, kasama na ang daan-daang piraso ng artilerya at mga tangke. Bagamat bumaba ng bahagya ang bilang ng mga namamatay noong Enero kumpara sa Disyembre dahil sa masamang panahon, ang pangkalahatang takbo ay nagpapahiwatig na ang Rusya ay nagbabayad ng napakamahal na presyo para sa bawat metro ng lupang kanilang kinukuha. Ang krisis na ito sa tauhan ay sinasabayan ng isang mas malalim na krisis sa ekonomiya na pilit itinatago ng Kremlin. Isiniwalat ng pagsusuri ng serbisyong paniktik ng Federal ng Alemanya o BND na ang tunay na gastos ng Rusya sa digmaan ay higit na mas mataas kaysa sa mga opisyal na dokumento. Sa paggamit ng mas malawak na pamantayan ng NATO sa pagkwenta ng gastusin sa depensa, lumalabas na ang Moscow ay gumastos ng 250 bilyong euro noong nakaraang taon, malayo sa isinapublikong 150 bilyon. Ibig sabihin nito, kalahati ng buong pambansang budget ng Rusya o katumbas ng 10% ng kanilang kabuuang produktong domestiko ay napupunta na sa makinarya ng digmaan. Ang ganitong uri ng paggasta ay hindi lamang nakatuon sa Ukraine. Ayon sa mga ulat ng paniktik, malaking bahagi nito ay ginagamit upang palakasin ang puwersa ng Rusya sa kanlurang bahagi nito, bilang paghahanda sa potensyal na komprontasyon sa NATO. Ang pagkakaiba sa pagitan ng opisyal na numero at ng totoong ginagastos ay nagpapakita ng pagkakaroon ng isang nakatagong budget o pondo na itinatago sa publiko na nagsimula pa bago ang malawakang pagsalakay. Subalit, ang tanong ay hanggang kailan ito kakayanin ng ekonomiya ng Rusya? Ang pambansang pondo para sa taong kasalukuyan at sa mga susunod na taon ay naglalaan ng halos 40% ng kabuuang gastusin para sa depensa at seguridad, kabilang na ang pulisya at mga ahensya ng paniktik. Ang ganitong estruktura ng budget ay karaniwang nakikita sa mga bansang nasa ilalim ng batas militar at ayon sa mga impormante, malaki ang posibilidad na lumampas pa rito ang aktual na gastos na magtutulak sa Rusya sa bingit ng pagguho ng ekonomiya.
Habang ang Rusya ay nakikipagbuno sa pagkaubos ng yaman at tauhan, ang diplomatikong arena ay nananatiling magulo at puno ng banta. Ang Estados Unidos sa pamamagitan ng kagawaran ng pananalapi ay nagbabala na ang kapalaran ng mga bagong parusa laban sa Rusya ay nakasalalay sa magiging takbo ng negosasyon sa kapayapaan. May mga indikasyon na ang Washington ay handang higpitan pa ang turnilyo sa pamamagitan ng pag-target sa mga barkong nagdadala ng langis ng Rusya, ang natitirang pinagkukunan ng dugo ng kanilang ekonomiya. Ang mga kamakailang pag-uusap sa Abu Dhabi sa pagitan ng mga delegasyon ng Amerika, Rusya at Ukraine ay inilarawan bilang konstruktibo, kung saan tinalakay ang posibleng tigil-putukan at mekanismo ng pagbabantay. Mahalagang mapansin na ang muling pagbubukas ng mga kanal ng komunikasyon sa pagitan ng mga militar ng Amerika at Rusya ay itinuturing na kritikal upang maiwasan ang hindi sinasadyang pagsiklab ng mas malawak na digmaan. Subalit, sa kabila ng mga diplomatikong pagsisikap na ito, ang kawalan ng tiwala ay nananatiling mataas. Ang administrasyong Amerikano, ayon sa mga ulat, ay naghanda na ng isang bagong pakete ng parusa sakaling mabigo ang mga pag-uusap. Sa Europa, lumalakas ang pagdududa kung magtatagumpay ang negosasyon, lalo na't nakikita nila na ang Rusya ay gumagamit ng taktika ng pag-atake sa mga pasilidad ng enerhiya upang pilitin ang Ukraine na sumuko sa isang kasunduan na pabor sa Moscow. Ang koneksyon ng mga pangyayaring ito mula sa disyerto ng Iran kung saan lumilipad ang mga bagong helicopter patungo sa maputik na larangan ng Ukraine kung saan libo-libo ang namamatay hanggang sa mga opisina ng gobyerno sa Moscow na nagmamanipula ng budget ay bumubuo ng isang larawan ng isang pandaigdigang tunggalian na patuloy na lumalawak. Ang bawat bansa ay naghahanda, nag-iipon ng armas at nagbabago ng kanilang mga doktrina upang umangkop sa isang mundong mas mapanganib at mas hindi tiyak. Ang Rusya at Iran ay nagpapatibay ng kanilang alyansa hindi dahil sa ideolohiya, kundi dahil sa pangangailangan na mabuhay laban sa presyur ng kanluran. Ang hakbang na ito ay lumilikha ng isang bloke na may kakayahang guluhin ang seguridad mula sa silangang Europa hanggang sa kanlurang Asya. Sa gitna ng lahat ng ito, may mga senyales na ang epekto ng parusa at presyur ng Amerika ay nagsisimula ng magdulot ng bitak sa iba pang mga rehiyon na matagal ng kaalyado ng Moscow at ng mga puwersang kontra-Amerikano. Habang ang Iran ay nagmamatigas at ang Rusya ay nagdodoble ng taya sa digmaan, isang dating baluarte ng komunismo sa kanlurang hemisperyo ang tahimik na nagpapahiwatig ng pagsuko. Sa susunod na bahagi ng ating pagsusuri, tatalakayin natin ang dramatikong pagbaliktad ng sitwasyon sa Cuba, ang mga insidente sa Dagat Baltic na nagpapataas ng tensyon sa Europa, at ang bagong estratehiya ng Amerika na pasukin ang mismong bakuran ng Rusya sa gitnang Asya upang agawin ang kontrol sa mga kritikal na mineral na kailangan para sa teknolohiya ng hinaharap. Habang ang Rusya ay abala sa pagpapatibay ng kanyang kapit sa gitnang silangan kasama ang Iran, isang nakakagulat na senyales ng kahinaan ang lumilitaw sa mismong pintuan ng Estados Unidos. Ang Cuba, ang matagal ng simbolo ng paglaban sa impluwensya ng Amerika sa kanlurang hemisperyo at isang historikal na kaalyado ng Moscow, ay nasa bingit na ng tuluyang pagbagsak. Ang sitwasyon sa Havana ay nagbibigay ng isang malinaw na leksyon sa geopolitika. Kapag ang patron ay humina, ang mga kliyente ang unang nagdurusa. Ang dating matibay na rehimeng komunista ay nahaharap ngayon sa pinakamalalang krisis pang-ekonomiya mula noong bumagsak ang Unyong Sobyet. At sa pagkakataong ito, walang sumasaklolo na barko mula sa Rusya na puno ng langis at tulong. Ang kakulangan sa enerhiya sa Cuba ay umabot na sa kritikal na antas. Ayon sa mga tagasuri na nagbabantay sa galaw ng mga barkong pangkalakal, ang reserba ng langis ng bansa ay maaaring maubos sa loob ng wala pang 3 linggo. Ang ganitong kakapusan ay hindi lamang usapin ng transportasyon, ito ay usapin ng kaligtasan ng rehimen. Ang kawalan ng kuryente ay nagpapalumpo sa produksyon, nagpapadilim sa mga lungsod, at nagpapainit sa ulo ng mamamayan. Sa isang bihirang pagkakataon, ang Pangulo ng Cuba ay humarap sa media upang aminin ang bigat ng sitwasyon habang isinisisi ang kakulangan sa lalong humihigpit na panggigipit ng Washington. Ayon sa kanya, ang mga kumpanya ng barko at ibang bansa ay natatakot magdala ng langis sa kanilang pantalan dahil sa takot sa parusa ng Amerika. Subalit sa likod ng matapang na retorika ay ang isang desperadong katotohanan. Ang Cuba ay nagbibigay ng senyales na handa itong makipag-usap.
Ang pagbubukas ng pinto sa negosasyon sa Estados Unidos ay isang indikasyon na ang rehimen ay naghahanap ng estratehiya sa pag-alis o daan palabas bago tuluyang gumuho ang sistema. Ang White House, sa pamamagitan ng kanilang tagapagsalita ay mabilis na sinunggaban ang naratibong ito na nagdedeklara na ang gobyerno ng Cuba ay nasa huling yugto na nito. Ang pananaw ng Washington ay malinaw, ang pressure ay gumagana at ang pagkawala ng suporta ng Rusya na abala sa sarili nitong digmaan ay nag-iwan sa Cuba na walang sandalan. Ito ay nagpapakita na sa kasalukuyang pandaigdigang kaayusan, ang Rusya ay nawawala ng kapasidad na protektahan ang kanyang mga estratehikong interes na malayo sa kanyang hangganan. Samantala, habang ang impluwensya ng Rusya ay humihina sa Latin America, ang tensyon naman ay tumitindi sa sarili nitong bakuran sa Europa, partikular sa Dagat Baltic. Ang rehiyong ito ay nagiging bagong mitya ng gulo o sentro ng potensyal na direktang komprontasyon sa pagitan ng Rusya at ng NATO. Ang insidente ng pagharang ng hukbong dagat ng Estonia sa barkong Baltic Spire ay nagpapakita ng tumataas na antas ng pagbabantay at hinala. Ang barkong ito, na may watawat ng Bahamas ngunit pinapatakbo ng mga tripulanteng Ruso, ay pinigil dahil sa hinalang may kinalaman ito sa mga ilegal na aktibidad at kontrabando. Ang ganitong uri ng operasyon sa dagat ay hindi karaniwan at nagpapahiwatig na ang Estonia, isang miyembro ng NATO, ay hindi mangingimi na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang ipatupad ang seguridad sa kanyang teritoryo, kahit na ang sangkot ay mga mamamayan ng kanilang higanteng kapitbahay. Ang insidenteng ito ay sinundan pa ng isang mas misteryoso at mapanganib na pangyayari sa Golpo ng Finland. Isang pagsabog ang yumanig sa MSC Jada 3, isang barkong patungo sa St. Petersburg. Bagamat walang nasawi at naapula ang sunog, ang katotohanan na ang kapitan ay Ruso at ang barko ay patungo sa Rusya ay nagdulot ng mga espekulasyon. Sa panahon ng digmaang hybrid o magkahalong digmaan, ang mga aksidente sa dagat ay madalas tinitignan ng may pagdududa maaari itong sabotahe, babala o resulta ng mapanganib na mga maniobra. Ang mga ganitong insidente sa karagatan ay nagpapataas ng temperatura sa rehiyon. Ang bawat barkong hinaharang at bawat pagsabog ay nagdadagdag sa panganib ng maling kalkulasyon na maaaring humantong sa palitan ng putok. Ang Dagat Baltic ay hindi na lamang ruta ng kalakal. Ito ay isa ng masikip na arena kung saan ang mga barkong pandigma ng NATO at Rusya ay nagpapakiramdaman sa bawat sandali. Habang ang tubig sa Europa ay nagiging mapanganib, isang tahimik ngunit higit na estratehikong laro ang nagaganap sa gitnang Asya, ang rehiyong matagal nang itinuturing ng Moscow bilang kanyang eksklusibong bakuran. Ang Estados Unidos ay nagsasagawa ng isang agresibong hakbang upang baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa pamamagitan ng diplomasya at ekonomiya. Sa isang makasaysayang pagbisita, ang delegasyon ng Amerika ay dumating sa rehiyon dala ang isang malinaw na mensahe. Ang gitnang Asya ay hindi dapat manatiling nakatali sa Rusya o maging daanan lamang ng Belt and Road Initiative ng China. Ang layunin ng Washington ay ang tinatawag na pagkalas o paghihiwalay ng mga bansang ito sa impluwensya ng kanilang malalaking kapitbahay sa pamamagitan ng pag-alok ng alternatibong pamumuhunan. Ang sentro ng interes ng Amerika ay hindi lamang politika, kundi ang mga kritikal na mineral na mahalaga para sa teknolohiya ng hinaharap at seguridad ng enerhiya. Ang Kazakhstan, bilang halimbawa, ay ang pinakamalaking tagagawa ng uranium sa buong mundo na nagsusuplay ng halos 40% ng pandaigdigang pangangailangan. Sa katunayan, halos isang kapat ng inaangkat na uranium ng Estados Unidos ay nagmumula sa bansang ito. Ang pagpapalakas ng ugnayan sa Kazakhstan ay isang direktang hakbang upang siguruhin ang daloy ng supply ng Amerika at bawasan ang kanilang pagdedepende sa mga materyales na kontrolado ng mga karibal na bansa. Bukod sa uranium, tinututukan din ang mga proyekto sa pagmimina ng wolfram at iba pang pambihirang mineral na kritikal sa paggawa ng mga microchip, baterya at mga makabagong sistema ng armas. Upang maisakatuparan ito, isinusulong ng Amerika ang pagbuo ng mga bagong ruta ng kalakal na iiwas sa teritoryo ng Rusya at Tsina. Ang proyektong rutang transportasyong internasyonal sa Trans-Caspian na tinaguri ang Trump chip ng ilang opisyal ay naglalayong lumikha ng isang tuloy-tuloy na koridor mula sa gitnang Asya,
tatawid sa Dagat Caspian, dadaan sa Azerbaijan at Armenia hanggang makarating sa Europa. Ang proyektong ito ay hindi lamang tungkol sa aspalto at riles. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang heograpiyang politikal na mag-uugnay sa mga yaman ng Gitnang Asya direkta sa kanluran. Kung ito ay magtatagumpay, ito ay magiging isang malaking dagok sa kontrol ng Rusya sa ekonomiya ng rehiyon at isang balakid sa paglawak ng impluwensya ng China. Ang tugon ng mga bansa sa Gitnang Asya ay nagpapakita ng pagiging praktikal. Sa halip na pumili ng panig, ginagamit nila ang interes ng Amerika upang palakasin ang kanilang sariling soberanya at ekonomiya. Ang Kazakhstan ay hayagang nagpahayag ng kahandaan na maging sentro ng bagong sistema ng supply na ito. Para sa kanila, ang pakikipagsosyo sa Amerika ay isang paraan upang balansehin ang bigat ng presensya ng Rusya sa hilaga at ng China sa silangan. Ang pagpasok ng bilyon-bilyong dolyar na pamumuhunan mula sa kanluran ay nagbibigay sa kanila ng kalayaan na magdesisyon para sa kanilang sariling interes, isang bagay na mahirap gawin kung sila ay mananatiling nakadepende sa iisang patron lamang. Sa kabuuan, ang mga kaganapang ito ay nagpapakita ng isang mundo na mabilis na nagbabago at nahahati. Sa isang banda, nakikita natin ang pagtitibay ng alyansang militar sa pagitan ng mga bansang nais baguhin ang kasaysayan tulad ng Rusya at Iran na handang gumamit ng dahas at gulo upang hamunin ang kasalukuyang kaayusan. Sa kabilang banda, nakikita natin ang pagguho ng mga lumang kuta tulad ng Cuba na hindi na kayang sustentuhan ng kanilang mga kaalyado. At sa gitna, nakikita natin ang pagbubukas ng mga bagong larangan ng kompetisyon sa Baltic at Gitnang Asya kung saan ang labanan ay hindi lamang sa pamamagitan ng baril, kundi sa pamamagitan ng kontrol sa mga ruta ng dagat, mga mineral at teknolohiya. Ang estratehiya ng Estados Unidos ay lumalabas na isang galaw na pang-iipit. Pinipigilan ang Rusya sa Europa sa pamamagitan ng NATO, habang dahan-dahang inaalis ang impluwensya nito sa timog sa pamamagitan ng pagpasok sa Gitnang Asya. Samantala ang Rusya ay tumataya ng malaki sa digmaan sa Ukraine at sa pakikipag-alyansa sa Iran, umaasa na ang kanilang pinagsamang lakas ay sapat upang basagin ang determinasyon ng kanluran. Ang resulta ng tunggaliang ito ay hindi pa tiyak, ngunit ang implikasyon nito ay mararamdaman sa bawat sulok ng mundo mula sa presyo ng langis sa ating mga pamilihan hanggang sa seguridad ng mga karagatan na dinadaanan ng ating kalakal. Sa isang mundong pinag-uugnay ng mga sistema ng supply at geopolitika, ang pagsabog sa malayong dagat o ang paglipad ng isang helikopter sa disyerto ay may direkting epekto sa ating pambansang seguridad at kinabukasan.